Tocino ang isa sa mga paborito kong ulam. Nakakatatlong refill ako ng kanin kapag ito ang ulam sa aming tahanan. Isa rin ito sa aking comfort food, kaya ito ang aking napiling talakayin sa video na ito. Ang salitang tocino ay mula sa wikang Espanyol na nangangahulugang bacon. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, dinala nila sa Pilipinas ang konsepto ng pagpipreserba ng karne gamit ang asin at asukal. Kalaunan, nagiba ang paraan ng pagkakagawa nito sa ating bansa. Mas matamis, mas malambot, at mas bagay sa panlasa ng ating mga Pilipino. Ang paggawa ng tocino ay simple lang, pero nangangailangan ng tiyaga at tamang timpla. Karaniwan itong ginagawa sa karne ng baboy, pero meron na ring chicken, or manok, or beef tocino ngayon. Ang karne ay binababad sa timpla ng asukal, asin, toyo, bawang, at paminsan-minsan ay salitre. Isang curing salt na tumutulong para manatili ang kulay at ma-preserve ang karne. Ibinababad ito ng ilang oras hanggang ilang araw, depende sa gustong linamnam. Pagkalipas ng pagbababad, diretso na itong niluluto. Kadalasan naman ay niluluto muna sa kaunting tubig hanggang sa magsimulang magmantika ang sariling taba nito. Sa puntong ito, makikita mo na ang signature glaze ng tocino na malagkit at makintab. Amoy pa lang, nakakagutom na. Pagdating naman sa mga brand, maraming sikat na tocino sa merkado. Una na dyan ang Pampangas Best, na kilala bilang isa sa mga nauna sa industriya. Meron ding Pure Foods na patok sa mga bata at may malambot at tamis-alat na lasa. CDO naman ay mas budget-friendly at madaling hanapin sa mga palengke o grocery. At syempre, andyan ang King Su na may mas tradisyonal na timpla. Kaya kung naghahanap man kayo ng ulam na siguradong pampagana, tocino ang sagot. Comfort food ko man ito, alam kong marami rin sa inyo ang may espesyal na alaala kapag tocino ang ulam.